So once again, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome na ulit sa ating midweek prayer meeting. So purihin ang Panginoon sa kanyang pinagkalooban na ulit tayo na ng panahon, pribileyo upang pag-aralan ang kanyang mga salita. So ang aking napili na topic ngayong midweek is divine and human cooperation. So atin po itong pag-aralan upang ating maintindihan kung ano nga ba anong kinalaman ito sa ating kaligtasan. So sa ating sabi dito, the agency of the Spirit of God does not remove from us the necessity of exercising our faculties and talents, but teaches us how to use every power to the glory of God. So dito mapapansin natin na yung kalayaan ng Espiritu o ng Diyos ay hindi niya inalis sa atin yung kakayahan upang kakayahan sa ating mga talento upang tayo atin itong magamit sa kanyang kaluwalhatian ng Panginoon. The human faculties, when under the special direction of the grace of God, are capable of being used to the best purpose on earth. So ito palang kakayahan ng isang tao ay very kinakailangan, lalo na sa pagtatapos ng kanyang gawain, na kinakailangan na under tayo sa biyaya ng Panginoon kung ano ang dapat nating gagawin. Ito yung pinaka the best purpose ng gawain natin dito sa mundo. Sinasabi pa dyan na ignorance does not increase the humility or spirituality of any professed follower of Christ. So mapapansin natin dyan na yung kamangmangan o nagpapataas ng kababaang loob o espiritualidad ay sinumang nag-aangking tagasunod ni Kristo ay hindi sila ang magiging hadlang. At kapag nakikipag-cooperate po tayo sa gawaing ito, na dati ay mapagmataas tayo, mababago po tayo. At nalalaman natin dyan na kapag ginamit natin ang pinakamahusay natin layunin sa lupa, ay talagang magiging successful din po yung gawain ng Panginoon dito sa mundo. The truths of the divine word can be best appreciated by an intellectual Christian. Christ can be best glorified by those who serve Him intelligently. So ito yung ninanais ng Panginoon sa bawat isa sa atin, na yung katotohanan na banal na nanggagaling sa langit ay kapag atin itong ginamit at higit na ating pinahalagahan ng isang matalinong paggamit, mas naluluwalhati ang ating Panginoon ng husto sa mga taong naglilingkod sa Kanya ng may katalinuhan. At sabi pa dyan na the great object of education is to enable us to use the power which God has given us in such a manner as to represent the religion of the Bible and promote the glory of God. So ito yung dakilang layunin ng edukasyon ay upang magamit natin yung kapangyarihan na pinagkaloob sa atin, na ibinigay ng Diyos para sa atin. Ito yung paraan upang katawanin natin, yung parang magiging represent tayo dito sa mundo, na kung saan yung religion ng Bible ay ma-promote sa buhay natin at magbibigay ng upang itaguyod ang kaluwalhatian ng Diyos. We are indebted to Him who gave us existence for the talents that have been entrusted to us, and it is a duty we owe our Creator to cultivate and improve these talents. So nalalaman natin na lahat tayo dito sa mundo ay talagang lumilipas lang, dumadaan lang tayo, at kung hindi natin gagamitin yung mga talento at pribilehiyo na pinagkaloob ng Panginoon sa atin, tayo ay utangan sa Panginoon. Nalalaman natin sa ating mga sariling kakayahan ay wala tayong maibabayad sa Panginoon. Bagkus siya na yung nagbayad, siya na yung He already purchased us to His blood. Sabi pa dyan na kinakailangan lamang yung mga inintrust sa atin, yung kanyang pinagkaloob sa atin ng mga gawain, ay kinakailangan makultivate yan para ma-improve yung anong meron sa atin. Education will discipline the mind, develop its powers, and understandingly direct them, that we may be useful in advancing the glory of God. So ito yung purpose, bakit tayo pinapasanay ng Panginoon
nawa lahat ng nakakaalam ng katotohanan, i-educate at i-discipline ang ating pag-iisip, ang kanilang pag-iisip, para ma-develop yung kapangyarihan ng Panginoon na pinagkaloob sa atin, lalo na yung natin, yung power of choice, and yung understandingly din natin na kinakailangan na ma-direct sa Kanya at magamit ito, lalo na sa pagsulong ng kaluwalhatian ng Diyos. Sabi pa dyan sa Councils to Parents, Teachers, and Students, those who study and practice the teaching of Christ will gain an essential education in Bible knowledge. So, tayong lahat dito sa mundo, while tayo nabubuhay, gusto ng Panginoon na mas ma-improve pa yung talento natin, yung kaalaman natin, at mas lalong makilala pa natin siya. At yaong mga nag-aaral, nagsasagawa sa mga turo ni Kristo, ay magkakaroon sila ng mahalagang edukasyon sa Biblia, o mahalagang edukasyon, pagkakaalam ng katotohanan. Sabi pa dyan, by the standard of the Word of God, every teacher will one day be measured by the greatest teacher this world ever knew. So, ito yung specific dito mga kapatid, yung mga guro, lalo na kapag alam mo yung katotohanan, obligado ka na yung nalaman mong katotohanan, kinakailangan na maisabuhay to at maibahagi mo sa mga estudyante, maibahagi mo sa mga tao. At malalaman din natin dyan na bawat isa sa atin ay magiging isang tagapagturo kung anong meron na katotohanan. At nalalaman din natin na ang bawat guro ay masusukat balang araw sa pinakadakilang guro na nakilala ng mundong ito. At sinasabi dyan na belief in the grand truths he presented will work a reformation in all who truly receive them. Upang yung mga liwanag na nalalaman mo, kapag ito'y binahagi mo sa mga tao, at ito'y kanilang sinampalatayanan at nilakaran, yung katotohanan na ito, yun yung magpapabago sa kanila, sa mga taong tumatanggap nito. Excuse me. The love of the truth as it is in Jesus means the love of all that is comprised in the truth Christ taught. Let our teachers strive to follow His example, to cherish His spirit of tender sympathy. So, yung pagmamahal pala natin sa katotohanan, nasa proseso po ito. At the more nating tinitingnan ng katotohanan, the more ito nare-reflect sa buhay natin. At ito yung gusto ng Panginoon na ipagkaloob sa atin, yung kanyang pagmamahal para yung katotohanan na ating nalalaman ay taus-puso nating matanggap. At ang bawat guro na nakakaalam ng katotohanan na ito ay pagsikapan nilang masunod ito bilang si Kristo, bilang kanilang ehemplo. At para ma-cherish din nila yung spirit na yung spirito ng tender sympathy. Sinasabi pa dyan, let none leave the love of Christ out of their labors, but let each ask himself the questions. Is my life consistent life? Am I guided by the Holy Spirit? It is the privilege of every teacher to reveal the power of a pure, consistent, Christ-loving workman. So, ito yung tanong sa bawat isa sa atin na nalalaman natin ang katotohanan, sinasabuhay natin ito. Ang tanong, is my life a consistent life? Ito ba yung totoong buhay o yung katotohanan ba sinasabuhay ba natin? Tayo ba ay guided ng banal na espiritu or yung banal na espiritu nandyan parati, laging bumubulong sa atin, ngunit talagang karamihan na winawalang bisa nila ang kilos ng banal na espiritu. At ang pribilehiyo ng bawat guro na para ma-reveal sa atin yung kapangyarihan upang mapadalisay ang kaluluwa, ay gusto ng Panginoon yung bawat gumagawa nito ay may pagmamahal at maging epektibo sila na manggagawa. Sinasabi pa dyan na the spiritual-minded teacher will never have an uncertain religion. If he truly loves the service of Christ, he will have spiritual discernment and spiritual life. So, napakaganda po kapag pala tayo lumalapit parati sa Panginoon, pinapag-aralan ng kanyang mga salita, ang tunay na nagmamahal ng katotohanan ay meron silang spiritual na kaisipan. At itong spiritual-minded teacher, kinakailangan meron silang, if we are truly love the service of Christ, He will have
spiritual discernment. Makikita natin, malalaman natin kung ano yung dapat nating gawin, kung ito ba'y kalooban ng Panginoon. At makikita sa buhay natin yung katotohanan kung ito ba'y nagpapabanal sa bawat hakbang natin sa buhay. Sinasabi pa dyan na there is much said concerning the inefficiency of human effort, and yet the Lord does nothing for the salvation of the soul without the cooperation of men. So, maraming nagsasabi patungkol sa nawala ng bisa ang paggawa kasi nga faith lang tayo, doon na tayo pinapabanal ng Panginoon. At nagsasabi din diyan na wala ding magagawa ang Panginoon sa kaligtasan ng tao kung ang tao mismo ay hindi makikipag-cooperate sa banal na ahensya sa langit. Kasi nga ang Panginoon talaga kumikilos siya sa atin, at possible lahat ng nagawa ng Panginoon ginawa niya na, at tayo lang ang kulang sa pakikipag-cooperate sa Kanya. Sinasabi pa dyan, the Word of God is clear and distinct on this point, and yet when so much depends upon our cooperation with the heavenly agencies, men conduct themselves as though they could afford to set aside the claims of God and let the things of eternal importance wait their convenience. So, ang salita ng Diyos ay very clear na sa puntong ito, na kapag wala tayong cooperation, magiging wala ding silbi yung katotohanan na nalaman natin. At nalalaman natin na kapag ang katotohanan ay hindi natin isinasabuhay, magiging useless lang po. Kaya gusto ng Panginoon yung cooperation ng tao, para maging epektibo talaga yung pagliligtas sa bawat kaluluwa. At hinihintay lamang tayo ng langit kung kailan tayo kikilos. Dahil ang Panginoon ay nagbigay na ng daan para tahakin natin, at dito natin masasabi na ito yung daan ng Panginoon kasi nga pinag-aaralan natin ng kanyang mga salita. At inireveal na sa atin ng Panginoon yung katotohanan na dapat nating lakaran. Sabi pa dyan sa Our High Calling na there must be determined human force put into the work in cooperation with the divine worker. So ito yung dapat na isipin ng bawat manggagawa ng Panginoon, na kailangan may determinado tayong gawin, na kinakailangan na may cooperate tayo kung papaano gumagawa yung banal na mga manggagawa. There must be earnest, persevering effort to break away from the customs and maxims and associations of the world. So, dapat magkaroon tayo ng matyagang pagsisikap upang na humiwalay sa mga kaugalian at mga kasabihan at mga asosasyon ng mundo. At sinasabi pa dyan na deep thought, earnest purpose, steadfast integrity are essential. So, ito palang pag-iisip natin ng mga bagay na mga makalangit. At ito yung masigasig na, ano ba yung purpose natin sa mundo, Yung kasigasigan, ito ay very, very important, lalo na sa mga gustong gumawa sa gawain ng Panginoon. Ito yung sinasabi pa dyan na kinakailangan natin. At life, there must be no idleness. Life is a sacred trust, and every moment should be wisely improved. So, yung buhay natin dito sa mundo ay lumilipas lang. So, kinakailangan na itong buhay natin dito, sagrado itong pinagkatiwala sa atin. At sa bawat minuto, bawat oras, at bawat experience na ating nararanasan ay kinakailangan na matalinong ma-improve to sa buhay natin. But why do we not hunger and thirst after the gift of the Holy Spirit? Since it is the means whereby the heart may be kept pure, the Lord designed that divine power shall cooperate with human effort. So, sinasabi dyan na bakit hindi tayo nagugutom at nauuhaw sa kaloob ng banal na espiritu? Since ito yung nagpapabanal sa atin. At sinasabi din dyan na kapag parati tayong nauuhaw at nagugutom sa kanyang katwiran, mas the more tayong lumalapit at umiinom sa tubig ng buhay, kung saan ang salita ng Panginoon ay lagi nating pag-aralan, at
kapag ka nafe-feel na natin yung unworthy natin, na we are all unworthy at nauuhaw at nagugutom tayo sa Kanya, dito mapapanatili na mapadalisay ang puso. At dinisenyo ng Diyos sa atin na ang banal na kapangyarihan ay kinakailangan makipag-cooperate o makikipag-cooperate sa makikipag-cooperate sa pagsisikap ng tao. So, tayong mga tao, yung ano yung magagawa natin, gawin natin para sa Panginoon. As His representatives among men, Christ does not choose angels who have never fallen, but human beings of like passions with those they seek to save. So, bilang kanyang mga representante, sinasabi pa dyan na hindi niya pinili yung mga anghel na hindi nahulog, kundi human beings. Sinasabi din dyan na para maligtas para hanapin at iligtas ang mga nawawala, Christ took upon Himself humanity. It required both the divine and the human to bring salvation to the world. So si Kristo na nga, nagpakatawang tao talaga para may example tayo kung paano kumilos, paano tayong gumawa. Dahil require sa bawat isa sa atin na makipag-cooperate sa banal na pagsisikap para maging successful po ang kaligtasan ng mundo. So with the servants and messengers of Christ, humanity lays hold on divine power. Christ dwells in the heart by faith, and through cooperation with the divine, the power of man becomes efficient for good. So, tayo bilang mga tagasunod ni Kristo at mensahera ng Panginoon ay kinakailangan na we need to lay hold on the divine power. At si Kristo ay nagdwell na sa ating mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pamamagitan ng ating pakikipag-cooperate sa banal na gawain, ang kapangyarihan ng tao ay magiging isang epektibo para sa kabutihan, para sa pagtatapos sa kanyang gawain. It is all essential for the Christian to understand the meaning of the promise of the Holy Spirit just prior to the coming of our Lord Jesus the second time. So, very important po talaga na malaman ng bawat Kristiyano at maintindihan ang meaning ng pangako ng Panginoon patungkol sa kanyang banal na espiritu, lalo na sa lumalapit o papalapit na po ang pagpaparito ng ating Panginoong Hesus. So, ano yung dapat nating gagawin while we are waiting for His second coming? Sinasabi dyan, talk of it, pray for it, preach concerning it, for the Lord is more willing to give the Holy Spirit than parents are to give good gifts to their children. So, ito yung lagi nating nawang gawing tema sa ating mga conversation, sa ating mga iniisip, sa ating mga gawain. Ipanalangin natin sa bawat isa. Dahil habang tayo naghihintay sa pagparito ng ating Panginoon, kinakailangan na yung ating mga sinasabi, nagbibigay nawa ng kaluwalhatian sa kanyang banal na pangalan para malugod natin siya. At sinasabi din dyan na mas willing yung Panginoon na ibigay ang kanyang banal na espiritu kaysa sa mga earthly parents natin dito na magbigay ng mabubuting regalo sa kanilang mga anak. So, sa last slide po, we are living in the last days when error of a most deceptive character is accepted and believed while truth is discarded. Ito yung nakakatakot, mga kapatid, lalo na sa katapusan ng mundo. Nalalaman natin na in the last days, yung error magiging siyang katotohanan. Yun yung maraming nauuhaw doon. Mas tinatanggap nila yung kamalian. At sinasabi din dyan na yung katotohanan ay winawalang silbi. At the Lord will hold both ministers and people responsible for the light shining upon them. So, kinakailangan tayong mga nananampalataya sa katotohanan ng Panginoon. May isabuhay natin ito para maging epektibo tayong tagapagdala ng katotohanan at malaman ng mga tao kung ano ba talaga ang katotohanan. At para ito'y lumiwanag sa ating buhay, kinakailangan tayong makiugnay sa banal na ahensya ng langit. He calls upon us to work diligently in gathering up the jewels of truth and placing them in the framework of the gospel. In all their divine beauty, they are to shine forth in the moral darkness of the world.
So, ang Panginoon nananawagan sa atin ng masigasig na kinakailangan na ipunin natin yung mga katotohanan kung papaano ito magiging mapapabanal ang isang tao. At sinasabi din dyan na sa lahat ng kanilang banal na kagandahan, kinakailangan itong dapat silang magningning sa mundong punong-puno ng kadiliman. So, kahit na ang ating lugar o sa ating mundo na ating ginagalawan ay talagang napakadilim at napakamasama, napakasama na. Ngunit ang Panginoon gusto siyang magningning ang kanyang bayan. So tayo bilang nakakaalam ng katotohanan, isabuhay po natin ito, lakaran natin upang hindi tayo maging mga tamad, So hindi gusto ng Panginoon na ang kanyang mga manggagawa ay walang ginagawa, kundi while we are waiting for second coming, kinakailangan na dalhin natin yung katotohanan sa ating buhay. At kahit na maraming mga taong naniniwala sa kamalian because people love darkness rather than light, isabuhay natin yung mga katotohanan na ito. At ipaalam natin, ipanalangin natin na sa bawat taong ating nasasalamuha ay mas lumapit pa sila kay Kristo. Ipakilala natin sa ating buhay ang Panginoon upang yung mga katotohanan na ating nalalaman ay maging epektibo sa kanilang buhay din. At sa ating pag-aaral ngayong gabi ay talagang binibigyan tayo ng paraan ng Panginoon kung papaano natin gagamitin ang ating kapangyarihan na piliin siya at makipag-cooperate sa kanyang gawain para sa atin. Dahil ang mga ahensya sa langit, libu-libong mga anghel naghihintay lamang kung papaano tayo gumalaw, paano tayo kumilos dito sa mundo. At handa siyang tulungan ng bawat isa, lalo na kapag buong puso natin ipinagkaloob ang ating gawain. Subalit, sa ating sarili mga kapatid, nalalaman natin na the more tayong lumalapit sa Panginoon, the more natin nakikita ang ating mga kahinaan, the more natin nare-reveal yung mga negativity sa buhay natin. Pero isipin nating mabuti na ito yung proseso ng Panginoon kung papaano tayo gumawa na naayon sa kanyang banal na kalooban. At nalalaman din natin na kahit hindi tayo worthy sa gawain ito, pero ang Panginoon, kung siya ang ating titingnan, at magiging epektibo po, magiging epektibo po yung kanyang gawain. Basta yung gusto lang Panginoon sa atin is yung buong puso natin, iaalay natin sa kanya, yung buong lakas natin, 'di ba? Love. Kinakailangan mahalin natin ang Panginoon ng buong lakas, buong pag-iisip upang ang gawain dito sa mundo na mailigtas ang bawat tao, na lalo na yung mga taong nakulong sa kanilang kasalanan. At nawa makita nila ang katotohanan. At ito yung tanging nating kinakailangan, tanging nating pag-asa para maging epektibo tayong manggagawa ng Panginoon. Makipag-cooperate po tayo sa banal na ahensya ng langit. At sa gabing ito, nawa ay ating maintindihan at ating maisabuhay ang bawat katotohanan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. At muli, magandang gabi at happy prayer meeting sa ating lahat.